I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Hello po mga kabayan, mga kalingap. Kumusta po kayo? Magandang buhay po. Analisa Reality Vlog. So, naka-break time na po ako ngayon. Reaction po ako doon sa naging vlog ni Kalingap Edo. Isa sa beneficiary niya, lumayas doon sa bahay nila. Umalis. Minor. Nasa 15 years old. Ito si Hanilyn. Mga na din 4 na araw na rin ngayon nakalipas simula nung na-upload ito ni Kalingap Edo. May part 1, part 2. Ito sa paghahanap nila. So may kinalaman to para sa akin yung sa parenting, tapos yung mga bata na yung pinapalaki ng mga magulang. So, bago ko ituloy, maraming salamat po sa mga subscribers, silent viewers, mga nandyan sa comment section, mga hindi po nag-skip ng ads, nagta-thumbs up. Salamat po sa suporta ninyo. And always po, lagi kong sinasabi, suportahan po natin lahat po ng mga upload. Sana, nila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Jack Tapia Matubang, Ate Edna Vlogs, support po natin. Mga kasamaan ko pong mga reactors dito sa Kalingap, mga reactors, Team Bios, Team Strikers, Team Watchers, Team KOJR, and may Silver Team groups po. Panoorin nyo ang kanilang mga video. Sana po mamasyal kayo sa Kalingap Tahanan. Pag kayo po ay nag-explore sa YouTube channel po, nababanggit naman ni Kuya Bal doon yung mga Kalingap partners. So, yan po, support ho natin. So, ito ho, napanood ko, tinapos ko. Kasi yung panonood ko dito, putol-putol siya . So, ngayon, natapos ko na siyang panoorin. Hindi ko naman totally nasusubaybayan yung bawat vlog ni Kalingap Edo patungkol dito sa magkapatid. Yung huling tanda ko na napanood ko noon, yung nandun sila sa ilog na nagsakay ng parang bangka sila Kalingap Edo kasi may nangunguha ng mga lamang ilog yung si Ate Manuel, tatay ng mga batang ito. So ito si Hanilyn, lumayas. So kasi nga pinagalitan ng tatay ng tampo, parang ganun yung nangyari . Tapos hindi umuwi. Umabot ng 1 araw at halos magdadalawang araw. Pero yung pangalawang araw nakita na nila. Malihim yung bata. Ang nag-aaral to ayon doon sa kwento ng isang kapatid. Nasa sasakyan sila Kalingap Edo. Papaalam daw na kesyo magpa-practice. Kumbaga school activity outside. Mga practice kung ano-ano. Pero nakakapagtaka kasi wala nang katapusang practice. So ayun sa napag-alaman nila, hide and seek muna. So, may boyfriend na pala. Sumama sa boyfriend. Pinaghihinalaang, pinagtataguan nila. Tanging panalangin namin na sana andito na si Hanilyn. Kasi parang suntok sa buwan ng paghahanap namin. At pagdating namin, nagulat kami sa aming nadatnan. Ano? Po? Ate sila akit mo? Kung naiipit ako sa mga ginagawa nyo. Ngayon, kanina, nakasakay ako sa mobil para sa pumunta sa Mercedes. Nalis pala kayo doon. Sabi ko sa'yo kanina na sundo sa Mercedes, hatid mo pa uwi. Parang-parehas na nagkakagala. Kuya, ano? Nagibong ko yung inip mo. Kuya, ano sabi ko? Wala kamambugan yan. Pinsan ko yan. Ay, sa may Baldovino? Ate ko yan. Oo, at mga pa. Pinapagalitan ng nibakan ngayon. Bakit natarepa pa mo? Sinangkay ko. Ang matakot nandito si akin mo. Sino nagatag sa'yo? Hindi niya magawa yan. Hindi niya magawa yan. Ano, uwi ka na. Hindi niya magagawa yan. Bakit daw? Ayan si Kuya Edo mo. Bihira ka. Sinabi ko na po kanina, nasundin ni Jimmy sa Hirapan mo kami. Pag nag-aaral. Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Ha? Kagabi po sa Mercedes. Kagabi, bakit di ka nag-uwi? Ha? Hindi niya magawa yan. Masabi niya lang yun. Hindi niya magawa yan. Yan magandang gawin na. Siyempre,
palagay mo, ano, Siyempre yung tatay, siyempre magulang, pinag-aaral yung anak, may sponsor, dyan si Kalinga Edo, nagbibigay at may mga nagpapaabot din mga blessing. So nakakapanghinayang kung yung batang ito hindi siya makapag-aral, makatapos, sayang. Pero nung nakita na tong batang to, grabe nandoon din yung tatay ng lalaki, yung sa boyfriend, nagkausap nung ama ni Tatay Manuel, doon sila sa barangay. May mga kasama pang mga police patrol para sa paghahanap dun sa bata. So, ako, naintindihan ko yung emosyon ng tatay nung nakita na yung anak niya na napuntahan na doon sa isang lugar kasama nga yung lalaki. Ako na muna, sa ako na muna tumatulog. Diba? Doon na muna kina Edo po, matutulog dalawa sila ng ito kapatid niya. Kasi lagi-lagi naman sila natutulog doon. Ako nang bahala. Pati ako. Blatter din sa amin sa Opo. Ay, ito. Sige na. Ito yung punta kami. Maganda ginawa mo. Nahihirapan mo ako. Ano gusto mo mangyari ko niya sa toya? Wala po. Oo. Kaya mo na buhay mo. Papanindigan ko siya. Paninindigan. Ako, di ako ito magpanindigay. Kasi siya papungan. Mayong panindig sa kwa, di manda abuton mo. Ano lang kita sa barangay. Di manda. Sinabi ko sa Indo. Ako sa totoo lang gusto kang gadanon eh. Kaya nakatotohanan ka yan. sir, ano po, pa-record po natin dito. Opo, pa-record na. Sa subagat kong kaanggutan. Sige na, ay, sir, mapa-blatter Doon na. na lang po. Blatter tayo. natin doon, Kuya Manuel. Para on the record Sa pulis kita maghulay. Agi yung taka mo sa magandang hulay. Kung kasama ko na ikipag-coordinate ka, hindi kita maabot sa pro. Pero kung nagtagas ka. Natakot lang po kasi siya niya. Yan o? Kuya, Huwag ka na sumasagot. Ano sabi mo? kuya, Natakot po siya. sir, ang barang. Ang katakutan pag may kasalanan. Bye, siyang pare. Tandaan mo. Maski katakot ka, takot di katakot, mapahiling ka. Oh, sinabihan ka ni Papa mo. May batas ako sinusunod eh. At taong perwiso ko inahalin ko. Pasalamat ka, may mga kaibahan ako. Nire-respeto ko mga kaibahan ko takunday. Takong inabot na ka anong pasensya. Hindi ako ito magpasensya. Naabot pa lang. Bistado bug ako sa bibiro, imposible hindi katambay. Aka mo kung anong klase ng tao. Taliktibagan ako. Pag mabuot ako, mabuot ako. Pero pag demonyo din ako. Ay, ano mo yun? Ako man din yan. Nauna ako sa iyo ah. Masalamat ang nire-respeto ko mga kaibahan ko takunday. Si Papa mo kasbago talaga, grabe makipagkain ko. Kung dita kayo nabutan hindi. Si ama mo, lalalugon mo na yung tiro. Kausapin mo na lang doon sa bahay mo Mga na Edo. kaibahan ko, mga kalingap ni. Mga tao ni Kuya Bat. Magkaya ko sa barangay. Hindi na mo sa matay at vision mo lang. At least nandito na. At least nakita na natin. Hindi man naging maganda ang muling pagkikita. Tara. Ang mahalaga natagpuan na. Sumamaman ang loob ng iba. Ang mahalaga ang isip ay makakapagpahinga na. Isang tabi ang galit. Ako nga hindi makokontrol ni Tatay Manuel baka majumbag yung bata, yung lalaki kasi sabi paninindigan daw niya itong si Hanilin, minor. Parang ewan ko baka na-blatter na nila yon the following day or kung kailan man kasi ginabi na rin sila Pero napansin ko na sa bata, takot na takot siya sa tatay nung time na natagpuan na siya. Akap siya kay Kalingap Edo, umiyak talaga, sabi niya ayaw niyang umuwi sa bahay nila. So, shoutout kay Kalingap Edo, grabe, siya, sinama niya muna yung magkapatid doon sa bahay nila, pinagpahinga muna, kumbaga palamig muna sila, kasi yung emosyon. Kasi nga naman, pag isinama yun doon kaagad sa bahay, inuwi ng tatay nila, baka masaktan pa sa sobrang, syempre, mainit yung galit na sumama doon sa boyfriend, doon sa lalaki. Kumbaga, nangyari, nabawi yung bata. Ito sana magtuloy-tuloy siya sa pag-aaral niya. Ito sa bandang dulo. Siguro nahatid na yun ni Kalingap Edo or umuwi sila doon. Pumunta si Kalingap Edo. Nag-sorry naman yung bata doon sa ama niya.
natin pairalin yung galit natin at patawarin lang natin. Yun po ang ginawa ko sa kanya ngayon. Sabi nga po, pagbigyan daw, ayan po, ang ibibigay ko po para din sa akin, para din sa kanya yun. Natin, huwag na tayo. Nung nakarang kasi, alam ko yung sinagyan. Pinalipas ko muna yung ilang araw para mas maano natin, maka kumalma lahat. Pero sana tayo yung dapat tawag ito maging tayo, rational ba? Isipin natin din yung sitwasyon ng bata kasi minor pa po siya. Hindi pa natin basta-basta masasabing tama pa lahat ng gawa. Ayun, hanggang pa ngayon, i-guide lang muna natin siya. Ano gusto mo sabihin na nila? Baka may gusto kong sabihin kay Papa. Tingin ka na lang. Sorry. Tingin ka na, sorry. Tayo mo na ulit. Papa, sorry. Ulit mo na po ulitin. Talagang di mo ulitin, ta? Pag-graduate si ate mo, di mo dagdagan yung si ate mo, nag-ahabol si ate mo na makaabot na. Tinatanong Marina, di mo itong problema. Pati si ate mo na apiktuan, pati pag-eskwila. Pag-eskwila ka, ate mo, isipon mo na gusto kang makawas digdi para sa indo yan. Maabot din niya na pag kaya mo na buhay mo, malaya ka na. Mag-18 anyos ka lang, pababayaan ka na kung sa'yo mo gusto. Dahil lang yan. Di pa ko mo nakakapag-desisyon kung saan kang papunta. Pawiwan mo Maria pag-eskwila mo. Dahil si ate mo pag nag-college, baka di ako makasakat-stage sa gulpi ng matatalino naman. Di ka na lang inaasahan ko. Kapag makasakat man akong stage sa imo naman ako tukod ka sa talagang kailangan ta na magsikap. Huwag ka mo nakatapos, sige bahala na ka mo, katapos na ka mo, maganda na buhay nindo. Bayaan nindo si Papa nindo, mag-aagad naman na si Papa nindo, maganda na buhay nindo. Pangako mo yan sa kuya. Siguro nawala na rin yung takot. Kasi matatakot ka talaga kung hindi, para sa akin, hindi ka naman pagagalitan kung wala kang nagawang kasalanan. Siyempre yung tatay nagsisikap din, yung hanap buhay, nangingisda, kung ano-ano para makadiskarte. Plus, nahihiya din. Katulad kila Kalinga Pedro na tinutulungan sila tapos ganun ang gagawin. Sana lang dito sa mga kabataang to, in general po huwag niyo sayangin kasi yung mga magulang, ayun, binanggit nga dyan ni tatay, kung ano yung kanyang as ama, ano yung pangarap niya para sa mga anak. Ganun naman talaga naturalisa talaga yan sa isang mga magulang, no? Na nagsisikap, hangad na ang kabutihan para sa mga anak. Kasi hindi naman tayo habang buhay na nandito sa mundo. May tayo, may hangganan ang lahat. So, at least okay na sila. At itong bata ito, sa mga bata, ito lang yung magiging advice ko. Makinig sa magulang. Kasi yung magulang na tunay na nagmamahal sa mga anak, hindi ka talaga ipapahamak. Pagagalitan ka dahil mahal ka. Sasawayin ka, pagsasabihan ka kung meron kang nagawang hindi tama sa paningin niya, paningin ng mga magulang, advice, anong ka talaga. Pero sa mga magulang naman, para sa akin, hindi na kasi pwedeng tulad nga ng mga Kastila attitude ba, yung pag-discipline, yun, na sobrang stricto. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng ganun Kailangan na usapan na lang talagang masinsinan yung seryosong usapan. Tapos, lawakan din yung pangunawa. Kasi ako as a nanay, ang hirap din para sa side ko dahil malayo ako. Pero ako sinisigurado ko na, wait po. So yun pa na mga kalingap, mga kababayan, pasensya na, minto po ako. Nag-ingay ho sa labas. Ayun, pagdating po sa disiplina talaga, tayong mga magulang, depende kasi sa kung paano natin tinatrato yung mga anak Sa katulad ko na malayo, at least ang ginagawa ko, ako nagtatanong kung kumusta yung aking mga anak. So hinahayaan ko silang mag-open up kung may problema, kung anong kailangan nilang i-share. Then advice.
So, hindi talaga maiwasan magkakaroon ng ayan, mga boyfriend, girlfriend. Tanggapin na natin yan, pero nandun pa rin syempre yung kailangan maging yung open-mindedness. Huwag natin kalilimutan yan. Kasi pag yung mga bata, habang hinihigpitan mo, lalong nagpupumiglas yan eh. Hayaan mo, maging malaya sila. Ibigay lang yung consequences. O sige, pwede mag-boyfriend, pwede mag-girlfriend, pero yung pag-aaral, huwag bababayaan, fokusan, tapos kung halimbawa kayo magkakamali, ganito mangyayari sa inyo. Ako dinedirekta ko yung mga anak ko eh. Pag kayo mag-asawa nang hindi pa kayo tapos, wala pa kayong nakagraduate, wala pang trabaho na cut na ako, bahala na kayo sa buhay ninyo. Ginaganon ko sila. Kasi, sabi ko, dito naman ako sa ikaw, tapos halimbawa nag-asawa ka na, tapos na ako sa'yo. May mga kapatid ka pa, dito ako magpo-focus. So, hindi ako magdadagdag dahil hirap din ako. Siyempre, inano ko yun sila, pinapakita ko talaga sa kanila yung salamin ng katotohanan, walang pabebe. Katotohanan talaga. Sabi ko, yung pinagdaanan kong hirap, ayoko mangyari sa inyo. Kaya ako nagsisikap, ginaganon ko. Kaya itong mga kabataan na to, katulad niyan, nangyari kay Hanilin, nakikita niyo yung sakripisyo ng tatay niya. May mga sumusuporta sa kanila, sa katauhan ni Kalingap Edo at yung mga sponsors. Sana wag nilang sayangin. Tingnan nila yung buhay nila. Kung mag-aasawa, tapos katulad nun, yung boyfriend niya, 20 years old siya, minor, hindi pa tapos sa pag-aaral. Anong magiging buhay nila? Mga anak, mas lalong madami ang maghihirap. Diba? Kaya sa mga kabataan, huwag niyo sayangin talaga. Mag-aaral kayo, magtapos kayo. Then pag nakapagtapos na, bahala na kayo sa buhay niyo. Choice niyo yun. Nakaguide na lang ang mga magulang. So ako ganun ako eh. Ako may panganay ako, nakagraduate na, nagtatrabaho siya. So kung gusto niya mag-asawa, sabi ko, paalam mo lang, magpakasal kayo. Okay na sa akin. Hinahayaan ako sila magdesisyon once na tumuto na sa 18. Kahit nag-aaral pa yan, na single, no? Basta pag nag-18 na siya, bahala ka na mag-decide sa sarili mo. Pero syempre, bawat lakad may paalam nyo sa akin kung nasaan kayo para hindi ako mag-aalala. Yung mga ganun. Kung meron kayong mga project, may mga group activities, sabihin ninyo sa akin. Ginaganon ko sila. Kahit malayo ako, mag-send kayo ng picture kung nasaan kayo. Para alam ko, hindi ako kakabahan. O kung ginagabi na, hindi maiwasan, inaano ko din sila. Paalam ninyo, kasi yung sasakyan, para kung ano man, ipapasundo kayo kay papa nyo, yung mga ganun. At least alam nila na may yung pag-aalala ng isang magulang, tapos hindi hinihigpitan, kasi para hayaan natin silang magdesisyon para sa sarili nila. Na halimbawa, kung nagdesisyon sila na ito yung nangyari, nagkamali, wala na tayong magagawa dun sa mali, na lang, i-guide na, naranasan mo na yan, diyan ka matututo. Kasi ganun tayo eh. Kung saan ka nagkamali, wag mo na ituloy-tuloy yung kamalian. Maging na yun, lesson, diba? Lesson learned ka na doon. Wag mo na ulit-ulitin. Nahirapan ka na, patuloy ka pa rin bang papakahirap? O diba? So yun lang yun sa akin. Maraming salamat po sa suporta ninyo always po sa buong Kalingap Tahanan. So sa mga kabataan, seryosohin ang buhay sa pag-aaral kasi mahirap ang walang tinapos. Lamang lagi ang may alam. Yun ang para sa akin. Prinsipyo ko talaga yun. No? Ay naku, mahirap magpalaki ng mga bata, lalo katulad ko na napakalayo sa kanila. Pero thankful kahit papano. Pinagpipray ko yun kasi walang kasiguraduhan. Mga bata yan. Lalo na, yung mga anak ko nagsilakihan yan. Anong mga kababayan Kalingap? Nawala ako. Pero inyo yung bunso ko. Umalis ako sa amin. 1-year-old pa lang siya. Ngayon, nasa grade 8 na. Yung panganay ko, umalis ako doon. I think nasa grade 1. Ngayon, nakagraduate na ng college. 25 years old na, pero single pa din. Wala pa rin asawa. Kasi alam niya yung hirap eh. Ganun talaga pag nakaranas ka ng hirap, hindi ka basta-basta papasok sa magulong mundo. No? Natututo ka eh. Pero depende rin kasi may mga bata na talaga. Sa bagay, choice na nila yun. So yun lang yun sa akin. Maraming salamat po. Sana kahit pa paano yung mga binigkas ko ngayon, meron din kayo natutunan as nanay, as tatay, mga magulang, pati yung mga anak. Huwag kalilimutan lagi na magpapaalam kung saan pupunta. Yung totoo lang.
kung ano yung pupuntahan ninyo. Kasi para sa akin bilang nanay, hindi yung paghihigpit. Ano yun eh, yung tawag dito, pagmamahal na ayaw kang mapahamak. Kaya may mga nanay na ganun talaga tatanungin kung nasaan ka, di sa walang tiwala. May tiwala yan sa'yo. Pero mas nakakatakot yung nasa kapaligiran. Yun ang sinasabi ko pala sa mga anak ko. Sa inyo mga anak, may tiwala ako. Hindi ko kayo ka-questionin dyan. Pero paglabas ninyo, hindi ko na alam, wala akong tiwala sa mga nakakasalamuhan ninyo. Hindi ko sila nakikita o kilala. Kaya doon ako na pinag-iingat ko talaga sila. Pakita kayo kung kung nasaan lugar. May mga sasakyan, mga plate number, yung mga ganun. Anong oras. At least sila. Hindi naman paghihigpit yung ganun eh. Pag-iingat lang para hindi sila mapahamak. So yun lang po yung sa akin. Shoutout po sa inyo lahat. Lagi sa Nariyan sa akin Community Spotlight. Pasensya na po, wala mo ng individual na shoutout ngayon. So ingat po tayo. To God be the glory.